O nga pala, no, speaking of development, grabe ang Davao. Grabe ang Davao mag-develop ng mga lugar, no. Grabe yung construction, booming talaga sa Davao. Kumbaga, kumbaga ano lang, no, nawala ka na isang linggo o isang buwan, pagbalik mo may mga bago ng mga gusaling nakatayo. So for example, ito dito sa harap, di ba dati binablog ko lang yan, may mga tower, may mga ano pa dyan, mga hotel, no. Ngayon wala na, dinimolish na kasi magiging parte kasi yan ng road widening para sa Rojas, Coastal Road Rojas segment. Tapos yun, bali tinan lang natin ito for today's video. Magagamit natin ito for in the future reference lang, mga hagala, na yung area na yan, yung Kanto Rojas Emission Test Center, parang tinanggalan ng mga vendors dyan. May mga natitinda dyan dati. Oo, pero ngayon wala na. So ibig sabihin siguro parang clean up na yan, no? Parang it's a sign of a clean up para sa magiging future na establishment na itatayo dyan sa lugar. Wala lang naman, baka lang, just in case lang. Pero siyempre vacant kasi no. Ang Emission Test Center, di ba, parang dandahan na siyang tinatanggal sa Pilipinas na sistema. Emission Test Center. So wala lang, baka kung anong mayroong ipapatayo diyan, malay natin, di ba, may mga i-build or i-construct na future building, like pwedeng hotel, no. Para bang Vivaldi Residences, dati naman yan parang ganyan din ang itsura, pero hindi siya yung totally vacant, basta parang may lumang bahay dyan. Ngayon Vivaldi Residences na siya. Title holder pa siya, record holder na the safest and the tallest building in the whole Mindanao Island, na kaya niya mag-withstand ng mga 9, at least minimum of intensity 9 pataas, di ba? Tibay nun. Okay, so ngayon naman na vlog, ngayon na video, ang gagawin natin ay punta tayo dun sa may unahan lang, silip lang tayo dito. Tapos depende ko anong mabobrought up natin na topic. Ngayon ay linggo, walang masyadong tao, pero grabe linggo, mga hagala, linggo to ha, senaryo na to, pero traffic pa din. Okay, short sa hapon na, alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi ang truck bandria sa Davao. So ang purpose ato niya ay para sa traffic, no, koy, no. Si koy, salamat koy. Truck ban usay truck kanang mga bunggo apil na wala. Bala siya. Makagi ang bunggo, no. Kanang mga panel, deliver kanang mga Inches Burger, mga Jollibee. Double tire. Double tire. So okay, matik na. Double tire dili na makagi. Gawas lang sa bunggo. O karang bunggo kay mo. Gagmay na okay na no. Sige sira. Basta naami truck ban rin doha sa Davao. 2 beses ang truck ban sa Davao. Morning, sa hapon, sure si kuya, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Tapos pag umaga naman hindi siya sure, pero ang kanya lang talagang sure is hanggang alas 9 cut off na. Ibig sabihin lampas doon, hindi na pwede dumaan, no. Okay, no. Tapos yung truck naman na pasok doon sa hindi pwedeng dumaan dito ay yung mga double tire and mga heavy, mga buses, no. So diversion road sila tanan. Dili, Quirino. Ang advice lang is Quirino, Bangkirohan, Sandawa or Matina sila. Ang uba madag ko, balik na sila. Kani okay naman nino kay Basman, no. Ay bawal yan po na ops. Bawal ay siya. Bawal to ngayon ha. Tinatanong ko na si kuya bakit niya bakit niya pinapara yung mga malalaking truck, gayong naman linggo naman, tsaka ibig ko sabihin parang hapon na, no, parang bakit may truck ban pa din. So yun pala yun, dahil may crack yung tulay sa may Bolton Bridge papuntang southern part, no, papuntang Ecoland, SM, gano'n, no. Tapos yung truck ban namin dito, ulitin ko, para lang sa mga may balak na dumaan dito sa Davao, na mga taga-Tagum, Panabo, papuntang Jensan, baka trip yung dumaan sa downtown area namin, which is okay lang din naman yun. Kaso nga lang, may truck ban kami dito sa alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Tandaan lagi yun. So Sabado, Domingo, wala truck ban. Okay. So Domingo, Linggo, tsaka Sabado, walang truck ban. Okay. So meron tayong natututunan. At least ngayon, sure na yun. Pagtatanong nyo ko na, Gala, ano bang oras yung natin dyan, truck ban sa Davao? Alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bawal pumasok, dumaan sa downtown area.
ang mga malalaking truck, mga double tire. Lunes hanggang Biyernes yun ha. Pag Sabado naman hanggang Linggo walang problema, libre lang dumaan dito sa Davao downtown area. So free ang lahat. So yun, dito tayo sa loob ng Roxas Coastal Road, Davao City Coastal Road, Roxas segment. Pero yun na nga, bali ang na-vlog natin is yun sa traffic. Sabi ko bakit kaya pinagbawal, bakit kaya pinabalik yung mga malalaking truck. Kahit itong bus, hindi siya pinadiretso kasi diretso yun, baka liliko yun sa sa may Rizal area. Basta bawal silang dumaan sa Bolton Bridge as of now kasi nga may crack nga. Di ba naalala nyo nung Lindol? O nung nag-vlog ako doon ng madaling araw, di ba may nakasarado doon na isinarado para sa mga islarado muna for the meantime. Tapos nung huli, kinabukasan binuksan na siya pero para lang sa mga light weight na mga sasakyan. Yun lang mga hagala. Tapos time check tayo, 5:10 na, medyo abusado na tayo sa oras. Baka magalit yung katangansak natin, anong oras na, lampas ako ng 10 minutes late. Kaya dito lang siguro mga hagala. Thank you for watching. Basta traffic, okay, since we're talking about traffic, so may kinalaman ng mga sasakyan, mga jeep and routes. So shout out yan mga Ilonggo, mga hindi lang mga taga Iloilo o kung taga saan man kayo sa Pilipinas na siyempre, di ba, nagtataka ko kayo, napapansin nyo kasi sa mga vlog ko, more on highway kasi, more on kalsada. Wala kayong makikita wala kayong makikita ang modernized jeep or mga minibus. Yes, totoo yan, wala kayong makikita. Paano ba naman kasi wala kaming in-acquire na ganun dito sa Davao. Ang in-acquire ng Davao City ay ang HPBS or High Priority Bus System. Kung sa Cebu ay social din, napaka-modernized din ng bus rapid transit. Sa Davao naman ay High Priority Bus System. Tapos sa Manila naman ay EDSA, yung EDSA carousel. Diba, na meron ka sariling lane, walang traffic, hindi siya kailangan bawal siyang pumick up kung saan at magdadrop saan along EDSA. Kailangan talaga sa mga designated areas lang. Ganon. So, ano nga ba? So, yan lang. Bali, kung kayo, meron kayong mga dyan, mga modernized jeep and minibuses, congratulations, no? So, good for you. Happy sa inyong lugar. Basta kami dito sa Davao, tiis pugi, tiis ganda lang ho kami dito, no? Kumbaga, patiently waiting. Minsan nakabad trip din naman talaga. Minsan nakatayo ka ng napakatagal. Nakatayo ka ng ilang minuto. Kung nagkakabarikos ka na or nadadagdagan yung barikos mo. Dahil nga sa walang masakyan, dito na area makasakay ka pa. Wala pang laman yung ibang mga jeep. Kumbaga may bakante pa. Pero kapag ganun ka sasakay sa mga Arquestelio area, Agdao, Magsaysay, or doon sa may kagabi, yung aking nakatayo ako doon sa may That's for list sa may Lanang District, di ba? Wala na masakyan halos kay. Paano ba naman kasi dito pa lang punuan na sa unahan, no? Punuan na sa'yo. Kawawa yung mga walang sarili sasakyan at walang pambayad sa taxi. O kaya magtitiis talaga sila ng gutom, no? Kasi galing sa trabaho, gutom, pagod, gusto nang umuwi at makakain at makapagpahinga. Ang worst case pa dyan, yung iba dyan, mga nanay, pagka uwi, galing sa trabaho, magluluto pa yan, magpe-prepare pa yan ng pagkain para sa kanyang pamilya. So dahil nga sa kulang kami sa jeep sa Davao, pakunti na, wala na kasi nagre-renew, no? Marami nang napipiece out hanggang sa next year. Tuluyan nang mawawala itong mga long distance ng mga jeep namin dito. Pero itong pinakamalapit lang, pinaka-downtown area lang, yung mga Route 4, yun, mga Route 11, mga Route 6, mga Route 1. Hindi yan sila, yun ang pinakamatagal na ma-piece out dito sa Davao. Yung mga malalapit lang. Kasi may mga sabi-sabi sa mga driver na aking mga nakausap na ang i-piece out ng mga jeep ay yung mga bumabiyahe kilometer 13 away from City Hall. So for example, Davao City Hall papuntang Panakan Public Market. So nasa ano pa yan? Nasa lagpas na siya sa kilometer 13. So ibig sabihin ang Ecoland hindi na pwedeng bumiyahe next year. So isa sila sa may face out. Pero ito mga sa 12, sa 11 pwede pa sila bumiyahe kasi hindi sila pasok sa kilometer 13. Tapos papuntang south area naman, hindi ko alam kung ang distance niya is kung nag-distance siya ng 13 km away from Davao City Hall, ibig sabihin pasok sila sa matanggalan ng ma-face out, no?
Same with Turil. Kaya yun lang siguro. Thank you for watching. Sa mga nagtatanong dyan na hindi kami mag-acquire ng, o nagtatanong at saka nagtataka, bakit walang modernized jeep sa Davao? Bakit walang mga minibus? Kasi hindi kami mag-acquire nun dito. HPBS po kami. HPBS means High Priority Bus System. Ibig sabihin nun, ano daw siya? Modernized. Prioritize. May sa sariling bus din, gano'n, no? Pick up and drop off area. Tapos, dahil nga high-tech siya, modernized, pwede mo siyang i-track kung saan na ba. Okay. Pwede niya siyang i-track na may tracker, no? Kung saan na banda yung bus na yung sinasakyan, kung ilang minuto na lang ang kumbaga ilang minuto ang kanyang takbo bago makarating sa iyong destination, or ilang minuto pa siya bago makarating sa lugar kung saan ikaw ay nag-aabang, ganun, no? So high-tech siya, naka GPS ba, powered by GPS, parang ganun. Tapos ang laki naman, ang size, may nagsabi kasi yun na nga, hirap nga ako makahanap ng ng article nun. So sino mga taga Davao dyan na nanonood ngayon, let me know, pakishare naman nung article, nung link na binabasa ko ninyo, na kung saan makikita ko natin kung ano talaga yung description ng HPBS na yan. Basta yun na yun, hindi ko masasabing sure ako kasi puro lang din mga sabi-sabi ng mga taga Davao din na nagko-komento, which is alam ko naman na matatalino dito mga komentor natin from Davao, no? Hindi yan sila basta magbibigay ng mga information na mali-mali sa akin, di ba? Kasi ako naman ay nagre-relay pa naman ako ng mga information. So yun lang siguro, maraming salamat sa mga nanonood. HBS. Okay, ang laki ng bus, kunyari yung mga bus sa sa carousel, times 2 daw yun. I don't know kung times 2 yung double decker o yung laki, lawak, o yung kanyang taas, haba. So kayo na bahala dyan. Bye bye.